Hello, everybody. It's been a minute. Yeah. Yeah, it's been a while since we last did this. It was 3 years ago. Magmula nung huli tayo nag-podcast. Ilan na anak mo? Ano na? 8. Kinasal na kami ni Toot! Malandi ka kasi. Gag. Joke lang. Gano'n nakatagal na ba? Mula nung huli tayo nag-record? 1 month ba? Di ko na matandaan eh. December din yun. December din ba yun? December of this year. Oo. Woo! What a wild year, huh? Yes! It's been a wild year. 2024 is so wild. Fuck off, 2024. Oh, ngayon napansin ko ito eh. Year of exposes. Oo nga eh. Ang daming siniwalat si 2024 eh. Diba? Diba na-unmask yung mga kilala nating figures? Yes, yung mga may mga confirmation na totoo palang gawain nila yun. Ay, oo, may ganun din, may mga accounts. Yes. Maraming ganun. Medyo vague lang tong umpisa natin ah. Tapos ito rin yung year of assassinations. Oh, recent lang. Recently lang itong December of 2024, 'di ba? Si Brian Thompson of United Healthcare. Grabe, no? Inassassinate ni allegedly pa lang yun ah. Pero hinuli na kasi. Siya lang yung tinuturo. Siya yung prime suspect. Si Luigi Mangione. Pero parang tingin ko sa kanya para siyang scapegoat eh. No? Alam mo marami nagsasabi nun, including parang lang din siya eh. Parang si lang din yung Lee Harvey Oswald. Parang ganun lang yun din. Nga. Pero unti-unti ako nakukonvince na baka siya nga talaga. Nung una duda rin ako eh, kahit naman sino eh. Kasi ang bilis na huli, tas yung pagkakahuli pa sa kanya eh, parang sketchy rin eh. Tsaka talagang sentence agad. Oo nga eh. Diba? Parang walang trial. Hindi, magta-trial pa lang. Oo, pero sorry. Hindi, okay lang yun. Ang naging ang naging verdict kagad sa kanya, chinarge kagad siya as sentence agad. Hindi, terrorism. Terrorism. Yun yung charge sa kanya, terrorism kagad. Oo nga eh, hindi pa confirm eh. Hindi ko alam yung rules ng New York kasi doon inassassinate si si Brian Thompson. Ano yung jurisdiction nila doon. It's a wild story to begin with. Pero kasi puta yung pinagmulan naman nun, may grudge talaga sa system eh. May pinaghahawakan din siya. May pinaghuhugutan eh, 'di ba, yung fucked up system sa healthcare nila sa Amerika. Deny pag mag-a-appeal, deny ulit yung paghingi mo ng tawag dito ng insurance mo. Imagine that, binayaran mo naman almost your whole life. And then nagkasakit ka, kailangan mo i-claim yung rights mo na yon, yung pera na yon, 'di ba? For your own for your health. Tapos i-deny ka lang ng kumpanyang humahawak ng pera mo. 'Di ba nakaka-bad trip yun? Parang PhilHealth. Yun nga eh. Alam mo na-imagine, naisip ko nga eh, kung nangyari dito sa Pinas yan, yung PhilHealth. I mean, sorry, yung United Healthcare CEO assassination, nangyari dito sa Pinas. Tingnan natin kung di magtanda yung mga yan. Diba? Ang fucked up din ng PhilHealth kasi. Kasi una na-corrupt yung PhilHealth. Tapos tinanggalan ng budget. Kasi ikaw na nagbabayad, regular employee, saan mapupunta yung binayad mo? Diba ang lungkot? Diba nakakasar, nakakagalit. Tapos, siyempre, ito yung next, no? We talked about assassinations of this year. Siyempre, yung kay Trump, alam na natin yan. Napag-usapan na natin. Yung dalawang attempted na unsuccessful. Tapos, si Jay-Z naman. Malapidi rin daw. Tangina. Sa music industry talaga yan noong wild din eh. Alam mo, malaki yung chance na ganun din siya eh. Parang birds of the same feather flocks together eh. Flock together. Pero kasi wala mo ng evidence eh. Ano pa lang eh, parang inaccuse siya of a crime he supposedly committed 20 years ago. Of a 13-year-old girl, I believe. Ganun yung reports eh. Tangina kung totoo man yun, hayop siya. Diba? Parang fetish yan. Tangina parang kasing lala lang siya ni R. Kelly kung ganun eh. Sila. Baka nagpa-party dati yan. 3 sila eh. Diba? Hindi ko alam kung kasama si R. Kelly sa circle nila. Tropa ba sila? Hindi ako sure kung tropa si PDD and R. Kelly. Hindi kami close eh. Mamaya chat ko siya. Chat mo nga si R. Kelly. Chat ko sa Messenger. Si R. Kelly, lakas uminom. Di naman nag-aambag eh. Joke lang. Ang kulit ni R. Kelly, no? My mind is telling me no. But my body... Do you have your password? My body is telling me yeah. Mo. I don't see nothing wrong. With a little bump and grind. Bump and grind ka nga ngayon. Tangina. Hindi kasi ito rin yung year na, hindi lang naman tawag dito, hindi lang naman dalawa yung alam nating assassinations. Ako, may dalawa pa akong alam.
yung dalawang leaders ng Hamas in-assassinate ng Israel this year. Yun. Well, that's a different subject to discuss. So, we'll just, dadaanan lang natin yun. Sa Patreon, kung meron. Patreon ng puta. Kala mo naman, kalalaki nito. Kala mo no, kalaki podcast. Kala mo naman, kalalaking show na to. No? Hindi, pero ang dami na-expose ng taon na to. Nagulat din ako eh. Ang dami. Isa na dyan, yung favorite mong YouTuber. Si Nico David, di ba? Alam ko last time sinabi ko, wag natin pag-usapan yan. Pero for the sake of the conversation, dinaanan ko na rin. You want to talk about something today? Ikaw naman mag-bring up. Ang dami kong nakikita kasing YouTuber ngayon na okay. Wala mo masama sa ginagawa nila. Nakaka-cringy yan. O na-irk lang ako na may ginagaya silang style ng certain YouTuber sa ibang bansa. Tapos tatawagin nila yung sarili nila. Kami yung ganito ng Pinas. Ayun, hindi naman sila tumatawag. Yung mga fans nila, ito si ganito. Siya yung parang Sunny Vito ng Pinas eh. Ganun. Sa akin lang parang, wala ba kayong identity? Alam mo, dyan nga ako natatanga eh. As a content creator, dapat meron kang sariling identity. Di ba? Hindi ko alam kung kung Pinoy thing ba yun eh. Yung, halimbawa, merong Michael Jackson ng Pinas. Yun. O merong Eminem ng Pinas. Tapos dito sa music may ganun eh. No? Sa music industry dito sa Pinas may ganun. Madalas ko marinig yun sa music eh. Sa music industry na kami yung Linkin Park ng Pinas. Yung... Ang galing kumanta ng vocalist, parang Chester Bennington ng Pinas. Tapos parang din. Tahel, ako pa identity. Diba? Ako yung Johnny Sins ng Pinas. Proud ka pa. Siya si Juan Kasalanan. Noong una, gets ko pa na parang nakakatuwa nga naman na may version tayo ng foreign act sa Pinas. Pero habang tumatagal, parang, come on dude, have some identity. Why don't you be the you of the Philippines? Pwede naman yung influence ka lang ng ganitong tao eh. Tas, nga. Pero yung gagayahin mo, siguro unintentional, pero nagmumukha kasing ginagaya niya. Yun nga eh. Ewan ko ba kung ano bang may magigain sila doon sa umpisa. Pero kasi yung ganyan, yung pagiging halimbawa, yun nga, Michael Jackson ng Pinas. For example, it's a thing of the past. Alam mo yun, iba na kasi ngayon eh. Parang dati, hindi ka pa matatawag na phony ngayon. Parang may pagka-phony ka na. Diba? Parang you should have your own identity. Hindi lang yung identity. Hindi yun yung word na hinahanap ko. You should have your own projection. Yun, alam mo yun, hindi yung nangihiram ka ng image. Tapos doon ka, yun yung gagamitin mong crutch. Kasi yung pagbabasehan mo para magkaroon ka ng clout. Kasi nagiging crutch yun eh. Tsaka hanggang kailan ka makaka-hold on sa ganong sa ganong system, sa ganong klase ng style, diba? Yes. It's too much. Pero alam mo, pag ganyan, i-bring up mo yan sa topic, no? It's gonna be an uncomfortable conversation. Tsaka endless debate yan eh. Kasi, diba? Kasi didinin naman, hindi, influence ko lang siya, di ko naman siya ginagaya. Hindi. May magnanakaw ba nga amin na magnanakaw siya? Diba? Parang maybe you're putting them in a tough place. Kasi diba? Sa akin parang parang hindi naman ako galit, di naman ako asar. Pero yung tanong ko lang, wala ba kayong ibang bukod dun sa ginagaya niya, diba? Okay lang sana kung sa umpisa, yun yung influence mo lang. Pero wag mo sasabihin na ako yung PewDiePie ng Pinas. Yun. Parang gago, nangihiram ka na lang ng mukha nun. Parang, hindi ka ba, hindi, ako to. Kami, salty regulars kami, wala kaming ginagaya. Ito hindi ako magpapaka-fake, magpapaka-hypocrite. Pero kasi, may influence din naman tayo. Pero hindi naman natin talagang ginagaya na. Parang may sarili lang tayong delivery. May sarili nating pagiging balasubas. Balahura. Yung ginagamit. Kanal talaga kami. Kali kasi itong discussion natin eh. Sometimes, I would say, minsan may pagkaano na tayo eh. Konting-konti lang na academic. Konting-konti lang. Mga nabasa lang namin somewhere tapos sinishare namin dito. So, tagal ba natin ginagawa ito, pre? Meron ba tayo naging uncomfortable conversation? Wala. Kaya pinag-usapan natin, kulangot, tayo. Gagawin, di lang yun, tungin yun. Joke. Hindi, may iba pa. Hindi, alam ko na. Meron tayong isang topic na naging uncomfortable, tingin ko. Alin? Nung pinag-usapan natin yung Israel and Palestine. Masyado kasing masyadong seryoso yun eh. Nung na-bring up ko nga yun, yung topic na yun, Israel and Palestine. Feeling ko marami naging uncomfortable sa mga pinagsasabi ko. Okay lang yun. Kasi ang dark eh. Yan ikaw eh. Kasi ang dark talaga nun nung na-bring up ko. Tsaka since episode 45 na tayo, di ba? Free Palestine. Yeah, boy.
Free Palestine. Yes. Mm-hmm. And anyway, it's not getting any better din kasi. Yun. At saka yung in-explain ko kasi yung history until the very conflict now. Ano naman yun eh. Ang truth kasi talaga uncomfortable. Sobra. At saka nung kinukwento ko nga yun, parang ang dark na ng mundo ko. Once nalaman mo yung truth, di ba? Yun nga eh. At saka kasi ang hirap makipagdebate sa nagsaside sa ibang sa side ng Israel, sa Palestine. Mahirap talagang magka-clash talaga kayo kasi may solid na paniniwala na kayo eh. Let the truth speak for itself. Yun na lang. Diba? Let the Hague or the International Criminal Court or International Court of Justice deal with it. Ganun na lang. Nasa kanila naman yung huling say dyan eh. Huwag tayong bulag sa katotohanan. Yun nga yun. Huwag yung deny. Tsaka ito pala, ito rin yung taon na ang daming mga drones na ginamit for crimes. Kahit sa gera eh. Yun nga, mamaya we'll get there. Una kasi, di ba, ang drones, it's a cool invention. I would say. It's very, very helpful. Parang dati lang, parang ano lang eh. Remote ka lang, na may camera. Tingin-tingin ka lang kung ano. Minsan mambaboso ka gamit yung drone. Di ba? Minsan mambaboso gamit yung drones eh. Tapos, hindi kasi alam ko, nung nga yun eh. Sa pagkakaalam ko lang, parang for fun lang siya. It's a toy. Pero kasi syempre, innovation, kailangan may iterations din. Ang mangyayari dyan, gagamitin for agriculture, gagamitin for business, for filmmaking. Filmmaking, yes. All things. Gamit na gamit yung drones. Pero nakakatakot pag ginagamit siya sa war. Nagiging weapon of war siya. Kasi unang-una, drones. Pag may drones ka, pumiyok pa. Pag may drones ka. Pag may drone, okay. You have the upper hand eh. Kasi sa part mo, walang casualty. Oo nga. Diba? Oo nga. Wala lang. Sige, sasabog yan, masisira yung drone mo. Gagawa ka lang uli ng bago eh. At saka ang evil kaya, gagi. Kasi remote-controlled murder yung mangyayari, tangina. Di ba mga dinodrone strikes? Ganun. Next time nga, baka involved na rin AI dyan eh. Hindi, involved na. Involved na. Involved na. Particularly nga sa Israel, ginagamit na nila yun eh. Talaga? Ganito ka fucked up, gagi. Kasi meron silang drones doon na ginagamit sa Gaza. Sorry kung uncomfortable tong topic. Hindi kasi bear with us. hindi kasi for the sake of the conversation. For information lang. Yung drones na ginagamit ng IDF, yung Israel. Meron silang audio na nilalabas. You would hear the scream of women, children. So syempre, yung mga tao pag narinig yun, malulure ka. Paglabas mo, tatadtarin ka ng drones. Talaga? O papatayin ka ng drones. Puro drone strike nga. Tsaka ang evil. Sobrang diabolical. Grabe. Pero may fun naman sa drones yung halimbawa for filmmaking, multiple shots. Tapos kailangan yung halimbawa, yung drone papasok sa iba't ibang pasikot-sikot. Ang laking tulong nun. Hindi na kailangan ng camera mo na lulusot pa doon. Di tulad nung filmmaking dati, di ba? Yung drone papasok sa asshole mo. Yung dati meron pang reels ng trend doon eh, para sa daan tawag doon? Yung alin? Anong tawag sa camera nung may rail? May reels? Yung tracking? May ganun ba? Oo. Ngayon wala na masyado eh. No? Meron pa rin naman, pero mas nagagamit na ngayon yung sa drones eh. Kasi, drone na ngayon eh. Well, interesting yung shots eh. Pwede ka nga gumawa ng film sa iPhone eh. Oo. Diba? Oo. Sabi ko nga. GoPro nga, pwede na rin. Oo naman, tayo nga naka-GoPro lang. Anyway, use what you can. While, tawag dito, work with what you have. Tongue-tied na naman. May iba pa bang gamit yung drones na interesting sa'yo? Wala na. For fun. For fun na lang pamboso. Pamboboso. May porn naman. Meron kaya magpa-podcast drone yung shot? Parang tanga yun. Parang gago yun. Umiikot yung drone sa guusap sila dalawa. Mukhang tanga. Tapos may dramatic sound. Ian Howe. Yung music. Ang sarap mag-bike. Tapos nag-uusap sila dalawa. Parang tanga. Ay, pwede rin. Medyo dramatic nga lang. Tapos topic nyo katarantado. Parang ganito. Pero yun nga, tingin ko may darating talaga yung time na yung drones natin. Parang kasing liit na lang ng ng EPs. Nanotech. Nanotech.
Tangina, scary nun Hindi mo alam, meron palang surveillance sa bahay mo, may drone pala. Kala mo lamok lang. Camera pala. Di ba dun sa ano bang yung Spider-Man ni Tom Holland, si Mysterio, gumagamit lang pala siya ng drones. Drone lang diba? Din yung technology niya dun Para sa illusion. Ang galing Para ma-frame din si Peter Parker. Okay ba sa'yo yung mga musical scores ng ng mga superhero films? Masyadong overwhelming. Pero iconic. Alin dun? Yung sa Avengers. Tin, 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 tin. Oo. Nagagamit. Iconic iconic. Anyway, para sa akin, effective naman siya. Parang pag narinig ko yun. Pero kasi, superhero movie. Parang superhero movie that kailangan solid yung sounds. Gago yung kay Superman talaga Yun yung pinaka-iconic yung Superman ni Christopher Reeves. Tawag dito. Ginamit yun dun sa bagong Superman, di ba? Oo, yung kay James Gunn. Ano masasabi mo ron? Okay. Since nabanggit ko na rin. Hindi ako fan ni Superman Pero it looks lighthearted. Hindi siya masyadong Hindi siya masyadong tulad ng Man of Steel na dark. Sobrang dark na. Ito Superman, broken na Superman. Dark and gritty. Tapos sisigaw si Henry Cavill. Pinanood ko sa sine yun, yung Man of Steel. Kami rin, Panapan ako ng Superman Okay. Nahilo ako. Kasi yung fighting scenes. Yung fight scene kasi, yung laban nila ni General Zod. Ni Gen Zod. Tapos nasa harap pa ako ng cinema. Holy shit. Ako na-enjoy ko siya Kaya lang parang ang daming naging unnecessary deaths. Parang nagkaroon ng genocide dun sa nagkaroon ng genocide sa Amerika. Sa Amerika pa lang yan. Sa Metropolis. Tapos unintentional pa yun, which is really weird. Maganda tong yung trailer. Mukhang maganda yung Superman na kay James Gunn Sino ba yung actor na yun? Si David Gordon Sweat? May pagka-Christopher Reeve na dating mukha siyang hopeful talaga. Tsaka ang cute niya ni Crypto. Akala ko sasabihin mo si Lex Luthor. Ayun, yun yung ko. Parang masyadong mabait yung mukha ni Christopher Holt para maging Lex Luthor. Nicholas Holt pala. Masyadong mabait yung mukha niya. Ewan ko, tingin ko mag-work naman. Nung na-imagine ko siyang kalbo nung in-announce na siya yung Lex Luthor, pwede rin. Naging kalbo na rin dati. Kasi napanood ko siya dun sa dami niyo. Parang siyang tanga dun. Oo. Tsaka sa Mad Max. Maawa siya sa Mad Max. What a lovely day. Witness. Ano ba bang musical score yung malupit? Sa Pacific Rim, gagi. Oo. Yung iconic, yung sa Star Wars. Wala akong pake sa Star Wars Oy, may ma-trigger kang mga fanatic nun. Don't care. Don't care, sue me. Mga sumasabay, Obi-Wan Kenobi. Sige nga. Why are you bad-mouthing Star Wars? Namamatay na yung brain cells natin. Ay, gagi. Ito yung pinaka-iconic na musical score. Oh yeah, the good, the bad, and the ugly. Wow, wow, wow. Kung magaling ka mag-Clint Eastwood, See, in this world, there are two kinds of people, my friend. The ones with loaded guns and the ones who dig. You dig. Tapos kailangan squinty eyes. Squinty eyes. Yung parang kahit madilim, nasisilo ka pa rin. Tapos may tobacco ka. Iconic yung movie na yun. Dahil dun mas nakilala si Clint Eastwood Tanda na nun, gagi. Sobra. Ilan taon na ba siya? 93, 94? I'm not 94 sure. 94 na yata. Pero nitong huli may napanood ako movie niya, yung Juror Number 2. Si Nicholas Hoult din yung bida doon. Ayos din. Magandang send-off. Parang yun na yung huling... last film na ni Clint Eastwood. Last na yun Maganda rin. Natuwa ako. Court drama na may thriller. Ang pinakagusto kong movie niya na matanda na siya, yung Gran Torino. Ay, gag, yung angas nun. Gran Torino. Yung gumagamit siya ng imaginary gun para manakot. yung anak niya talaga din yung isa yung douchebag na white. Yung bobo. Si Scott Eastwood. Si Scott Eastwood. Pero kasi ang sobrang dark nung setting. Tapos parang about dealing with your prejudice kasi yun. Sobrang racist niya dun sa movie na yun. Tapos is come to terms with the fact that
these are people, I have to deal with these people, and I love them now. Parang ganun siya. Di ba yung mga tao doon na Asian people na racist siya doon? Mga ano yun, di ba? Mga Vietnamese. Yes, Vietnamese. Gagin una ko panood doon. Akala ko Koreans talaga. Vietnamese yun? Tangina. Kasi galing daw siya ng Korean War. Parang ganun yung nabanggit niya eh. Hindi kasi, Korean War. Pero yung nagkataon na yung mga kapitbahay niya doon sa film, mga Vietnamese. Isa racist nga siya. Akala niya yung mga Asians, pare-parehas lang. Yun nga eh. Gagawin mo yung mga terms sa doon, ang lala yung fish, tapos heads. Fish heads. What are your fish heads looking at? Sorry kung di ko alam kung pwede ko sabihin eh. Pero ginaya ko lang yung dialogue. Hindi naman siya yung N-word na sobrang sakit pakinggan, di ba? Sobrang gangster ng movie na yun. Ikaw ba dati nabobore ka madalas kapag dialogue driven lang yung films? Hindi. Iniintindi ko kasi yung dialogue eh. Okay. Dati ako, pag walang action, fuck you. Hindi ko papanoorin yan. Hindi, ako kasi pag nanonood ng film, alam ko na sa unang part ng film, ini-introduce lang sa'yo yung mga characters. Kaya pakikinggan mo talaga yung dialogue. Wala kang choice eh. Wala kang choice eh. Hindi, tsaka part of maturity ko na rin siguro nung time na yun na hindi, kailangan pakinggan mo yung dialogue. Minsan mas interesting pa eh. Bonus na lang siguro yung konting action. Diba? Tsaka may reason, magigets mo naman ba't yun lang yung action. Kaya to support the story itself. May iba kasi nanonood, dinintay lang yung action. Yun lang yung action. Ayoko niya. Ewan ko kung dahil basta nakalakhan ko kasing movie, puta, hindi Disney films eh. Kasama yun, pero ang main na napanood ko talaga nung bata ko, Die Hard. Yippee-ki-yay, motherfucker. Do you really think you stand a chance against us, Mr. Cowboy? Favorite ko yung na yun, yung dialogue na yun. Si Alan Rickman. Yippee-ki-yay, motherfucker. Ang galing yung villain doon. Pero alam mo, ano pala siya doon? Si Hans Gruber, si Alan Rickman. Akala ko nung una, Russian sila, hindi. Germans pala. Something new nga eh. Di ba kasi yung Hollywood dati, laging ang propaganda nila. Russian villains, Russians are the worst, they're the terrorists. Ganun yung... Russian mob. Portrayal nila lagi, ganun. Well, Cold War eh. Cold War. Tapos, breath of fresh air nung time na yun sa Die Hard, nung 1988. Germans naman. Ewan ko, baka galing sila sa Nazi. Hindi ko alam. Rightfully so. Pero pinaka-anti-Nazi na film na napanood ko yung Jojo Rabbit. Oo. Yan yung pinaka-anti-Nazi. Gaguhan kasi yun eh. Talagang dinura niya sa mukha si Hitler. Si Hitler. Oo. Pero alam, every time na mayroong something about kay Hitler na, halimbawa, films, parang nasabi na ba lahat o panibagong take na ba to? Tingin ko hindi pa. Kasi ang daming versions kasi maraming undisclosed na nangyari after World War II eh. Kaya parang hindi siya ganun ka-accurate. Pinaka-interesting na fact sa kanila yung napunta yung mga Nazi sa South America, particularly sa Argentina. Ang daming Germans doon. Meron doon isang colony sila ng mga Germans. Tapos mga Nazi. Tapos sa pananaw nila, kami yung heroes. Parang ginawa lang silang villain ng ng Amerika, gano'n. Parang nga silang na-sandwich na colony dun eh. Pero tanggap na tanggap sila. Ang weird din ng Argentina no? Hindi, malay hindi naman sila affected ng World War II. Pero kahit na complicit sila eh. Di ba? Hindi natin masabi. Yun yung weird sa Argentina eh. Anyway, change topic nga tayo. Masyadong nagiging seryoso. Sapang films eh. Ay gago, ito pala. Ito. Holy shit. Apologies sa mga Gen Z, no? Pero naintindihan ko na si Frank kung bakit may criticism siya sa pananamit. Bakit? Gago yung mga lalaki. Hindi lang, siyempre alam na natin may mga lalaki naka-crop top, di ba? Ngayon naman, puta, nauuso yung mga lalaking naka-shorts na parang palda. Ano yun? Okama pants ba tawag doon? Alam ko sa Japan yun eh. Hindi ko alam. Sabi kasi nila meron daw sa Japan nun. Pero it's weird. Alam mo sa akin, parang, bahala, trip mo yan, pero never mo mapapasuot yan. Hindi, I mean, you're not the worst person in my mind. Pero what the fuck? Ang weird eh. Tsaka yung mga nagne-necktie ng tapos naka-oversize na polo, tapos naka-necktie, tapos naka-elephant. Yung elephant, baggy pants sa tawag nila doon eh. Yung elephant, no? That's so fucking 90s, kid.
Hinihintay ko na lang may mag-polo nung may Samurai X. Oo. Yung polo na may mga anime. Usong-uso yung 2000s. Bumabalik nga yung fashion ng 90s eh. Palakihan ngayon eh. Wala na kasing bago eh. Hindi kasi tulad ng mga early 2016, 2017, pasikipan eh. Oo nga, pafitan. Ngayon, palakihan. Paluwagan. Paluwagan 90s nga. Tingin ko yung younger generation lang yun. Oo. Tsaka, ngayon, kasi nasa big sila lumabas eh. Pandemic, kaya parang pag pumorma, all out eh. Pero ang weird talaga. Tapos, ito pa eh, I'm not shitting on the people yung jogger pants. Yung jogger pants na yung may garter sa sa ankle. O kaya yung medyas, ginagawang panglock dun sa laylayan nung pants nila. Labo eh. Yung, di ba meron yung mga matataas na socks? Tapos yun yung parang panglock dun sa hem. Dun sa laylayan mismo. Tangin. Parang, sana nag-boots ka na lang. Pero hindi, kaya niya tayong taste eh. Hindi, yun nga. Pangit lang talaga sa kanila eh. I mean, objectively, talaga eh. Hindi talaga maganda tingnan eh. Parang, hindi nga siya aesthetic eh. Parang eyesore siya eh. Para siyang... Mas stick ako sa t-shirt, pantalon. Hindi, yung natural lang. Yung walang sinasabayang trend. Yun na, okay na ako dun. Pero yung... Ito na lang eh, mukha silang concept art na naglalakad. Para silang character design sa games. Yung mga secondary characters, gano'n. Hindi, parang mga main characters din. Siguro pa-main character sila, hindi ko alam. Ay, mostly naman yata ng mga bata ngayon, may gano'n Hindi ko alam eh. I haven't talked to a Gen Z actually. Minsan. Parang, ikaw meron, ako wala pa. Ay, hindi naman Gen Z yung asin talagang, mature naman yung mga kasama ko sa work eh. Di naman ganun eh. Pero Gen Z sila, di ba? Oo. Yun. Okay na yun. Hindi mo na lahat pala. Sorry. Hindi, kahit nga yung mga, sa mga trend sa food ngayon. Yung pinaka-pinupush talaga po siya yung matcha. Masarap ba yung matcha para sa'yo? Sa akin? Oo. Magalit na sa akin lahat. Hindi talaga. Oo nga eh. Hindi ko rin gets yung lasa eh. Sorry, para ka umiinom ng lumot dun. Para siyang hindi ko alam kung para siyang gulay na tsaa na ewan. Siya tsaa? Parang green tea. Ayun na nga. Hindi ko alam. Pero kasi dito lang eh. Ugog yung matcha cake. Tinry ko siya. Hindi ko gets yung matcha talaga. Siguro sa iba masarap. Good for you. Pero hindi talaga eh. Doon sa dati kong work, nagtatanungan kasi kami, ano ba yung fun fact about you? Kasi sinabi kong not so fun fact about me. I don't like matcha. Tapos ang dami nag-react. Ang dami na-offend. Sabi nila, come on, matcha is the best. I don't give a shit. Ang sinagot ko, I don't give a fuck, bro. Natatawa na lang ako kasi ang dami na trigger. Kasi... Para lumpia lang yun, masyadong overhype. Pero di ba na-appreciate mo na yung lumpia? Ngayon. Pero still, overhype. Overhype shit. Ito na lang, hindi ko sinishit on yung mga taong gusto ng matcha. Hindi lang talaga siya masarap para sa amin. I just don't get it. Ganun lang yun. I just don't get it. Tapos, sa soft drinks din, marami din akong ayaw na inumin. RC, sobrang tamis. Matamis talaga RC. Coke, ang sakad sa lalamunan. Ano lang sa'yo, Pepsi talaga? Pepsi lang talaga. Pag mag-soft drinks ako, although controversial yung Pepsi. Sprite. Okay lang yung yung Sprite. 7-Up. Hindi kasi copycat lang naman yun, di ba? Pero kasi mas gusto ko Pilsen. Lasinggero. Yun yung soft drinks mo. Ba't ba may ganun? Hindi ngayon ako. Dati ako Red Horse, hard. Pero ngayon Pilsen na lang, okay na ako eh. Part na ata ng pagtanda to eh. Not really. Kasama eh. Hindi, siguro kung wine, baka matolerate mo pa. Red wine. Pampatulog. Masarap din kaya yung yung root beer, A&W. A&W. Tsaka yung yung Fanta, yun. Sa Sarsi, masarap yan eh. Ayoko na Sarsi, parang gamot yun eh. Masarap. Lagyan mo ng float. Okay. Mirinda, yun. Ba't ba may gano'n, may ibang version ng cola. Pepsi, tas nagkaroon ng Coca-Cola. Tapos Mirinda, nagkaroon ng Fanta or... Tapos sa atin, Royal lang Fanta eh. And then Mirinda, tapos may Royal, di ba? Tapos yung 7-Up, may Sprite. Ano ba yun? Parang competition lang talaga yun. Halimbawa, ikaw, may sarili kang company. Wala kang competitor. Gagawa na lang akong sarili kong competitor. Okay. Kita pareha sa akin. Hindi, parang kasi may bad blood dun eh. Ano lang yun? Part lang yun ng nila, ng promotion. Yung kunyari, nag-aaway yung Coke tsaka Pepsi. Pero lang. Malilibang yung tao nagtitirahan yung dalawang kumpanya. So ito Bili nga ako boat.
Okay. So it all ends up in the preferences. Okay. Amusing. Pero talaga, sorry mapapag na kayo, di talaga masarap sa amin yung matcha. Hindi ko talaga, tsaka yung, gagi yung wasabi. Ako din. Son of a bitch, ano masarap dun? First time ko nakakain ng wasabi, umangat sa ilong ko yung anghang. Ayoko na ulitin to. Oo, parang siya, parang may daliring sumundot sa ilong mo. Carry ko pa yung siling labuyo pero yung naman. wasabi parang... magka-almoranas na, no? Wag lang wasabi, no? Yung, meron talaga, totoo ba yun? Yung sa almoranas, kapag naparami ka daw ng anghang? Hindi ko alam eh. Diba? Parang... May control lang talaga. Lahat naman ng sobra, masama eh. Masarap yung chili, mga spicy. Yung pagpapawisan ka. Nakagana kumain. Parang cardio mo na rin eh. Hindi naman, kailangan pa rin ng movement. Cardio, no? Nagka-cardio ka pa ba, pre? Lakad. Yun na yun? Lakad pa, uwi sa office, saka papunta. Pag maaga ako, naglalakad ako papunta sa office. Okay. Tapos pag-uwi, lakad din. Hindi, seryosong tanong yung Jakul ba, ano ba yun? Seryoso nga eh. Yung Jakul ba cardio rin yun? May mga bata, pre. Tungin yan yung audience natin, kasing edad natin eh. Come on, dude. Depende sa'yo kung gaano ka kabilis. Habang tumatakbo, no? Hindi, gago, seryosong tanong yun Hindi ko alam eh. Bano ako eh. Hindi ko alam. Ikaw ba? Pinapawisan ka ba wag nag-ano? Di cardio yun. Utang ina. Hindi, ang alam ko kasi dapat may physical, may... Physical activity. May force. Kailangan mo ng partner. May force din naman yun eh. Ay, nako. Sorry. Wala pa sa atin. Hindi, pero minsan, ewan ko lang kung totoo to or effective ba to. Baka myth lang to. Halimbawa, pag sa mga horror games, naglalaro ka ng horror games, nakakaano rin daw yun eh, nakaka-burn down ng fats. Kasi yung heart rate mo sobrang taas. Ganun. Siguro. So that would count? Hindi, kailangan mo pa rin talaga physical activity. Diba? Kailangan yung pagpapawisan ka na kailangan mo maglakad. Go out. Ganun. Hindi kasi dati naglaro ko ng horror game, yung Outlast. Dati pa to eh. Nakagulat yun eh. Utang inang yan. Pawis ka after. Nakatutok pa naman sa akin yung fun. Pero pawis ako sa sobrang takot. Sobrang tense. Kadiri. Nagpalit pa ako ng damit nun eh. Sobrang tense. Tapos hindi ko pa natapos. Tapos ang malupit pa nun, stressed pa ako. Yung utak ko parang ang hirap matulog na imagine mo yung mga images ng laro. Ganun. Tsaka yung yung Alien Isolation, nakakatakot din yung game na yun eh. Ang kupal. Alien yung movie? Hindi, Alien Isolation game. Okay. PC game. Ganun din, para din siyang Outlast ng konti. May mga panggulat din. Meron din, nakakatakot yung alien eh. Kasi pag nakita ka niya, mag-shriek siya. Tapos susugurin ka niya, ang bilis Kailangan may flamethrower ka. Nakakataranta kasi sobrang bilis niya. Para siyang si Flash, nag-dash. Gago yun eh. Tangin ng alien yan eh. Pero ang angas ng design ng alien eh. No? Hanggang ngayon, iconic talaga siya. Hindi na natanggal. Tsaka iconic din yung artist kasi. Si Geiger. H.R. Geiger. Kadiri yung design ni H.R. Geiger na isa. Sorry sa mga fans niya. Kung meron man. Yun naman yung goal niya, mandiri. Hindi, meron siyang dinesign na Batmobile dati. Parang skeleton na hindi maintindihan. Parang nakita ko yun. Yun yung mga design. Early concept. Parang early concept ng Batmobile. Hindi ko alam kung para sa ang film yun. Pero ang weird parang siyang alien talaga na spaceship na ginawang kotse. Yun yung style niya. Siguro ganun nga, more on the human anatomy, the flesh. Hindi naman ginamit. Kasi pangit eh. Hindi talaga passable. Magaling siyang artist, maganda, pero hindi pasok yung style niya sa ganong klase ng film. Hindi, alam mo nga yun yung sad, yung sad fact regarding sa pagiging artist eh. Hindi porke magaling kang artist, no? Yes. Pasok na lagi yung design mo. Sa mga aspiring artists dyan, huwag kang mag-stick sa isang style. Choose your poison. Pero yun nga, wala kasing nagiging iteration parang may trademark lang, nag-stick na sa trademark style yung tsaka artist. Kung gusto mo maging artist sa mga video game company, gano'n, kailangan talagang open ka sa lahat ng style. Tsaka yung fundamentals, man, dapat. Men. Tsaka, dapat taasan mo talaga yung patience mo kasi
Maraming revision. May maririnig kang di maganda. May mga kupal na art director. Oh. Totoo. Kahit naman sa animation, maraming kupal. Kahit saan, may power trip. Kasi tingin may nila. Mga power trip na checker. Kasi feeling nila God sila. Yung parang, kailangan mo ako eh. Entitled silang sabihin nyo kasi boss mo sila. May mga ganun. Pag ganun, leave na lang. Don't worry. Kung kaya mong i-endure, go. Pero kung talagang there's nothing wrong with quitting those kind of toxic. Tsaka kahit naman sa mga musicians Siyempre artist din yung mga yan. Mas tingin ko times 2 yung burden sa kanila kasi scheduling nila yung practice. Tapos yung screw over sa kanila ng mga companies, yung mga record producers, mga sleazebags, mga sex pest na producers. Sex pest. Mga peste sa earth. Sila yung 1% dun sa 99% na hindi mapatay-patay ng safeguard. Tanginang joke yan, lupit. Ewan ko, original joke ba yun? Hindi ko alam. Naisip ko lang Ngayon ko lang narinig yun o baka sobrang cave lang ako. Kay Alex Callejo yata narinig yun. Pero ang joke niya naman, puta, saan yung 1%? Okay. Kasi sinasabi sa commercial, 99.9% ng germs napapatay ng safeguard. Nasaan yung point 1? Saan yung point 1? Baka nasa politics. Yes. Na-joke lang yun. Hindi natin pag-usapan yung politics. No politics yun. Dapat ito ba pre, ano yung opinion mo dito? Mas lalo tayong tumanga ngayon, kasi nakikita ko po. Bago, hindi, parang mas stupid ngayon kasi may mga nakikita ako mga may edad na nagko-content. Tapos, kumakain sila ng hollow blocks. Yun yung mukbang. Puta sa mo nakikita yan. Tsaka ng trip yun, hollow blocks. Hindi. Gets ko parang ginagaya nila yung popularity siguro ni Boy Tapang dati. Ang naalala ko lang yun si Ice Cream Yummy. Ice cream so good. Ice cream yummy. Yung may kumaya dito, yung matanda. Meron? Ice cream yummy. Ice cream good. Tapos umikat siya. Ano yun? Matandang lalaki? Yay! Tangina, kahihiyan yun sa niya. Sa lineage niya. Nasa nga siya. Jessica Sohon nakaraan Tangina yung show talaga na yun. Tapos doon parang tama talaga ako. Jologs talaga ng culture sa Pilipinas. Kasi pati mainstream media sumasa ka Tangina, wala na kayong ma-inus na maayos. I remember we talked about this. Hindi ko lang matandaan kung kailan Pero, kasi diba dati, mahirap makakuha ng scoop. Ngayon, internet lang. Mag-hire ka lang 2 researchers. Pag Facebook, pag social media mo lang buong maghapon. Uy, trending to mo. Hanapin natin. Diba, tumingin ka nga lang sa Instagram Reels, yun na yun So, kaya sa Facebook Reels. Pero yung nagmumukbang ng hollow blocks. Putang noon. Hindi, mayroon pa nga yung Nagsasabo ba yun? Meron pa nga yung buhangin. Kinakain niya? Oo, buhangin pa. Ewan ko baka yung hollow blocks din yun na parang na Brad, magbigti ka na lang. Hindi, talaga, ang sad nung nakita ko yun, parang gets ko yung katangahan pero ito, death na to Yan nga kasi yung sobrang addictive kasi ng clout. Ayun nga. Gagawin mo lahat, magkaroon ka lang ng clout. Yan, perfect example. It's so, tingin ko na sa dark place yung tao na yun. Na kailangan niyang gawin yun. Pero kasi bakit? They'll do anything for money. Peer pressure din. Alam mo yun? Pwede. Kasi siguro meron siyang angking galing. Uy, nakita mo si viral to. Viral. Pag sinabi mong viral, yung Pinoy, viral, pera agad yan. Yun nga yung common misconception minsan, diba? Tapos, syempre, alam naman na natin to, yung minumukbang yung balot tsaka yung cobra. Sobrang laugh trip nun Atake sa puso. Nagdasal muna bago magmukbang. Pero ang dami mga kumakalat na video doon na dinadaya daw yun. Yung alin? Yung mukbang na yun, yung balot. Ay, pwede. Dinadaya. Pwedeng i-jump cut kasi yun. Yun. Nadja-jump cut kasi. Tapos kaya, kunyari, susubo sila, biglang idudura nila, ganun. Oo, pwedeng ganun. Parang, na lang, parang mga magician na hand tricks na lang, ganun. Oo nga. Kumbaga nare-reveal dapat may nagmo-monitor talaga kung talaga kinakain nila yun Yung alin? Yung nagmumukbang ng ganun. Yung balot tsaka cobra. Kainin mo yan lahat nandito ako, nunod. Never silang aamin. Never silang, nilalagay mo na sila sa sa uncomfortable situation di ba? Ay na kasi dito talaga sa Pilipinas, lahat content creator na Di alam mo,
tingin ko hindi matatapos dito yung reklamo natin sa Pilipinas eh. Kasi ever developing eh. Everly stupid. Forever stupid yung situation natin. We just can't get out of it. Pansin mo, lagi na lang natin nabibring up. Minsan lang natin hindi i-bring up kasi engage tayo sa ibang topics eh. Di ba? Pero may mga content naman na matino. May nakita ako construction worker siya. So, nagtuturo siya ng tamang pagpalitada. Okay. Tamang pagsukat, gano'n. Dapat gano'n yung mga yun yung mas trip ko, yung helpful. Hindi yung, ito kasi, brain rot. Brain rot na tayo kasi. Sinasabi niya lagi, para to sa mga kapwa ko construction. Para di ka natatawag na kuya ako eh. Ganun. Yun kasi in terms sa kanila eh, pag tamad-tamad ka kuya ako eh. Okay yung mga content niya eh. Nakalimutan ko yung pangalan eh. Pero, ito, gagi may mga ganito pa palang content no. Naalala ko. Bakit dumadami yung content regarding sa mga stupid, horny drivers na yung sa angkas? Kasi talamak yata yun dun eh. Ang gago nila, promise. Tangina, alam mo yun, nasa ride. Ma'am, check-in po tayo, ma'am. Sige naman, paisa lang, ma'am. Gumaganon. Hindi ko alam kung stage ba yun. At kung hindi stage yun, gago ka. Hindi, tsaka delikado. Ang fucked up nun. Tsaka yun, medyo delikado yun para, halimbawa ikaw, angkas rider ka. Tingin na sa'yo angkas driver ka. Tingin na sa'yo ng tao, manyak ka kasi nakikita nila sa internet. Yun nga eh, di ba? Hindi, tsaka ang daming ganun eh, yung, ewan ko lang kung totoo to, yung biglang nagbe-brake na mabilis. Tapos yung babaeng pasahero sa likod. Didikit yung dibdib sa likod nila. Didikit yung boobs to sa likod. May mga ganun tingin ko. May mga tropa ako nagmumotor eh. Ayun na. Ito ba yun? Mga tropa ni Frank, pakisagot. Mga teknikan. Ang gago lang kasi, di ba, gusto naman nila kumita, mag-drive lang, magkaroon ng fare ng pasahero. Pero imamanyakin mo pa, parang binibigyan mo ng sarili mo ng death sentence dun. Di ba? Parang naguhukay ka for yourself. Ang gago, paano ka sasakyan sa susunod? Tingin na sa inyong lahat isa pa yan, yung mga motovlogger na yan. Putang lahat na lang motovlogger eh. Motor TV. Basta motor TV. Alam mo na eh. Hindi, may mga motovlogger na matino, don't get me wrong. Pero may iba talaga na yung term nga ni Zach eh, na si Maki na. Tawag niya tae content. Marami talaga eh. Ano kaya yung ratio, no? Siguro 70% bad content. 80. 80 naman. 80. Tapos 20% lang yung maayos. Ang cynical magkakabasher na naman tayo. Medyo pessimistic na yun Magkakabasher na naman tayo at pinag-usapan natin yung mga... Tayo, basher? Sino ba tayo? Tong inang yun. Anyways, saying. Hindi, sorry. Ito. Hindi kasi, yung sa mga horny drivers, no? Ano bang iniisip na? Talaga bang utog na utog lang yung mga tao sa Pinas? Alam mo sa akin sa tingin ko lang dyan stage. Kasi magkakaroon ka pa ng lakas ng lobby content yan. Hindi, parang expose kasi yung nangyari. Sa POV ba ng pasahero o POV ng driver? POV ng pasahero. Mahirap. Yan? Sa long argument kung totoo ba yan o di ba evidence kasi yun eh. Pwede naman kasing kasi alam mo kung kung totoo man yan, may karapatan mo magreklamo yung pasahero eh. Ba't kinontent niya? Diba? Pwede naman niyang gamitin as an evidence. Di ko tayo upload. Susumbong na lang kita direkta sa LTFRB. Sir, itong minanyak ako, may video ako. Hindi, kasi for awareness din yun. Sige, may point. For awareness din. May mga manyak na rider. Sa bagay. So, marami talaga rin. Tsaka iba rin kasi yung sistema nila kaya parang lugi sila. Kaya gusto nila makahatak din. Pero yung sisingitan nila ng kamanyakan, ibang usapan na yun eh. Di ba? Ano to? Talaga bang sa sobrang stress ba yun? Nalungkot doon, may asawa at anak sila pag uwi sa bahay. Diba? Most likely, pamilyado yung mga yun eh. Tapos mangmamanyak ng pasahero. Tsaka gago rin kasi, parang may pagka-misogynist na, hindi naman misogynist yung term doon. Ano lang talaga, parang pervy talaga sobra. Hindi sila yung namimili eh. Parang basta babaeng pasahero, tara ma'am, check-in po tayo. Ganun yung mga linyahan nila. Gago naman. Tsaka, ma'am, ililiko ko na po pero ba? Dapat yun, di ba? Since nasa social media naman, dapat rin yan eh. Hinahunting din ng angkas yan eh. Tapos tatanggalin nila. Di ba? O kaya sa LTFRB, na pwede nilang hulihin. Hindi ako sure kung meron ng actions taken. Dapat ganun. Sa dami nang napanood mo eh. Oo nga. What if ang sumakay sa kanila alien, na babae?
To sex beast. Ibang klase ng sex yung yung ginagawa nila. Yung parang mantis, after lang mag-sex, pakakainin niya yung ulo. Ganun pa lang yun. Inang yan. Yung pag nag-orgasm na yung babae, no? Biglang may lumabas na alien sa bibig. Face hugger. Kakainin yung etits mo, manyakis ka. Pwede agagi. Avenger na mga babae. Alien na babae. Parang anong movie yun? Yung Splice yata. Yun. Pero kung ako, meron akong na-meet na babae, tas alien pala. Deal breaker na sa akin yung kasi hindi naman siya human eh. Tsaka, gago makikipag-interact ka ba dun sa diba? Ang scary kaya nun, slimy yun eh. Ay, pag sex ka sa alien. Bigla nag-transform nung naging malaki yung ulo. Ang sexy pala sa kanila yung ala Yujiro Hanma nakatawan. Yung orca. bigla silang magtatransform ng Arnold Schwarzenegger nakatawan. Turo, sex na tayo. Toguro, no? Ang scary. Yun. Would you have sex with an alien, Frank? No, fuck. Really? Yeah. Paano kung perfect alien? Paano perfect? Tipong alien talaga siya. I mean, yung loob niya, alien, yung intestines niya, alien. Pero mukha siyang tao, tas hot siya. Hindi pa rin. Hindi siya magta-transform. Hindi pa rin. Hindi pa rin. Extraterrestrial kayo. Pinawisan. Okay. Pinawisan ako sa topic na to. Ikaw din. Ang init no? Kahit umuulan. Kaya nga, Paskong-Pasko umuulan. Oo nga, ba't ganun holiday season, tas parang kalagitnaan ng... May rainstorm yata. Hindi ko alam. Maganda, pag nagpapaputok na yung sana nga, sa 31 umulan eh. Hindi naman ganun kalakas. Yung ulan lang na hindi sila makapagpaputok yung mga brain rot na tao. Ang pangit dyan. Halimbawa, hindi sila nakapagpaputok nung New Year, di ba? Mas babawi sa 1, Babawi sa January 1 onwards. Hindi pwede. Ginastos ako ng malaki to eh. Pasasabugin ko yung pera ko. Bobo ko eh. Uso pa yung boga, no? Tangina isa sa pinaka... Tangina ng mga gumagamit nun. Tangina yung lahat ng may boga kayo. Nababadtrip ako ang puta, nagugulat ako. Uy, tanginang yan. Minsan nagbabayag ako, bigyan may nagboga. Gagi, muntik na ako matumba sa sobrang lakas. Utak niya nasa puwet, tangina yung may boga. Kailan lang yun nitong nag-holiday lang. May nagboboga mga bata. Gusto yung patunayan. Tingin na mas malakas yung paputok niya sa iba. Parang kanyon galing. Bobo. Pero Packers... Wow, galit ka. Kasing yan. Boga, puta. Pinapakyo mo yung camera. Hindi, yung mga nakikinig na may boga. Boba mo. Ayan. Ito pa pala. Another thing na naging interesting, yung rap battle scene sa Pinas. Nga eh. Dami ko nakikita mga accounts so sinasabi nila, yung pangil sa pangil daw rigged. Parang WWE. Parang halata naman kasi. Parang WWE daw. Hindi ko pa napanood yung laban, pero ang dami nagsasabi na dapat 6-3 ang mananalo. Or 6-3 versus Mot, di ba? Hindi, ang akin lang, kung magpaparap battle ka, make sure lang naman na ibigay mo naman yung rawness, hindi yung halatang... Hindi, parang siguro ang mindset na ni Phoebus, di gusto makita ng tao, manalo si Mot eh. Parang ganun. Parang Vince McMahon pala siya. Magaling si Mot hindi ko sinasabi siyang magaling. Parang siyang parang siyang Jake Paul, yung last explanation ko na. Maraming gusto makitang matalo siya pero wala eh. Ang binibigay talaga siya. Ay nako. Hindi kasi syempre ako, kahit anong mangyari, sa flip top pa rin yung ko. Ang ganda nga nung support. Kasi sa buhay finals bagong mukha yan si GL tsaka si Vito. Ito nga napansin ko kasi sa PSP, sa pangil sa pangil. Yung mga famous faces, mga familiar faces, yun talaga yung pinang-front sa mga laban. I get it kasi it would attract people. It would make them watch, make them pay to see. Pero kasi dun sa flip top kasi parang pass na sila dun eh. Parang ginagawa naman nila new faces, new generation. New generation. And then let them reign. Tsaka diba? quality rap battle naman talaga flip top. Sa camera angles kasi ng PSP, biglang wide shot, biglang close-up shot. Hindi tulad ng nandun nakakaloko pa rin yung raw feel sa flip top na shaky yung camera. Alam mo yun? Yung talaga, parang mayroong... Alam mo, underground rap battle, pero lumaki na, pero nandun pa rin, parang yung parang sa underground pa rin. Yun nga. Yung parang... dating ng flip top eh. Yung camera kasi ng flip top, parang POV ng isang audience din. Pero parang observer ka rin. Parang camera ng observer. Ganda nga eh. Mas siya. Hindi ko naman sinasabing perfect ang flip top, pero syempre, flip top pa din pagdating sa rap battle channel. Wala na ba nangyari dun sa sunugan? Meron pa ba nun?
Hindi, parang wala eh. Hiatus, no? Baka hiatus pati yung sunugan sa Kumu, yung kay Looney, parang hindi pa rin active. Pero masaya din yun eh. Ang saya kaya pag sarap battle, may matututunan ka rin talaga. Pero at the same time, may entertain ka rin. Medyo nga siya eh, parang balagtasan na... Hindi, balagtasan talaga yun. Hindi, modern day na balagtasan, pero dikdi ka ng pagandahan ng rhyme scheme, ng wordplay, pagandahan ng metaphor. Ng meaning. Yung heavy... Ng punchline. Nung bars. Yung iba, di naman siya, pero iba di magigets yun eh. May mga sinasabihan kasi lang boring na battle MC. Pero pag pinakinggan mo siya, parang may may tira eh. May tira eh, may palag eh. May spunk. Kaya dapat talaga nagbabasa tayo ngayon. Kanino? Hindi, in-encourage ko ang pagbabasa ng libro. Kahit ano pa yan. Kahit pocketbook pa yan. Wag na, boring ang libro eh. Hindi ko nga gets yung eh. Hindi, ako lang naman to. Boring dun. Hindi, kasi para sa akin yung libro, nakakaantok, puta. Gusto ko kasi ako more on audiovisual ako eh. Okay. Kahit nga sa comics, tinamad na ako. Ako kasi gusto ko nagbabasa, na-imagine ko yung scenario sa ulo ko eh. Ganun. Para hindi tayo magkaiba tayo ng taste. Ganun. Hindi. Ewan ko, parang hindi ko lang gets yung appeal kasi ng book eh. Nothing against people who read books parang wala lang. Parang pag dati kasi sinubukan ko magbasa ng libro. Pumapasok sa isip ko yung story pero bitin. Parang may gusto akong makita. Gusto mo ng visuals. May gusto akong marinig. More on graphic novel. Ewan ko, iba kasi utak ko eh. Pero nagbabasa tayo kasi tignan nyo. May nakita kayong binibenta sa marketplace, nandun na yung presyo. Magko-comment ka pa, how much po? Diba? Napag-usapan natin. Magbasa kayo. Okay. Hindi kasi, karamihan naman kasi dun, syempre alam na, tingin ko nababasa nila yon pero gusto lang nilang makaisa eh. Baka makalobol sila. Pero hindi yun eh. Di ganun yung way eh. Tanong mo na lang kung may last price ba yan. Ganun na lang. Diba? Ay nako. Ito pa pala, alam mo itong 2024? Since na ito naman yung intro natin, 2024 is a wild year. We can all agree. Yes. Before matapos tong taon na to, may wild na naman na nangyari. 'Di ba last year yata yun yung si Mali the elephant? Oo nga eh. Tapos ngayong, 'di ba namatay siya last year? Patay na siya, yung tapos this year, mummified na katawan niya. Mummified na siya this year. Ginawa siyang display doon sa taxidermy na. No, sobrang kupal ng Manila Zoo. Di alam mo, kasi gusto daw nila i-preserve yung memory. Katarantaduhan yan, man. Let Mali rest. Pero pwede sana yung statue eh. Pero yung gagamitin mo, yung mummified. Physical na katawan niya talaga. Gagawin mong main attraction dun sa how heartless you can be. Ang dark talaga. Parang black yung... Let Mali rest. Parang black yung screen pag nakita mo yun. Kaya nga, parang... sabi nga nila parang in-exploit nila eh. Parang naging... ito yung itsura ng kapabayaan namin. Ganun yung dating. Yan nga, imagine mo mula bata siya na as an elephant kid. Tapos biglang pagtanda niya namatay siya mag-isa. Diba? Walang interaction with fellow elephants. Tsaka parang patay na siya, nagtatrabaho pa rin siya. Ganun diba? nga, Tangina nyo, let Mali rest. Kaya nga sabi ko, diba dati, yung Manila Zoo. Zoos in general, bullshit talaga. Sobrang fucked up, ang heartless talaga ng mga zoo. Pati yung SeaWorld. Tangina mga yun eh. Kawawa yung mga dolphins eh. Talagang bitch eh. Talagang literal na slave yung mga animals. Pero nga, I don't know if we'll see the day na wala ng zoo. I don't know. Probably not. Kasi may corporation doon. May corporation behind it. May mga stakeholders, ganyan. Yes. May mga gumastos doon. Kailangan nila ng balik. Nung ROI. Fucking assholes. Fuck zoos in general. Fuck SeaWorld. So heartless. Kawawa nga pag titingnan mo yung mga elephants talaga in general. At yung mga lion sa Manila, so pag nakita mo, maaawa ka eh. Gagi, galis-galis. Tsaka papayat. Yun nga eh. Balik mo sila sa environment. Sa habitat nila. Balik mo sila sa habitat nila, sa talagang environment nila. So yung mga politiko na nag-aalaga ng wild animals, para sila mga gago. Sample lang si Chavit Singson eh. Okay. May alaga siyang leopard eh. Pero ano gusto mo patunayan? Ganun ka kayaman? Siguro. Balik mo sa habitat nila yan. ginagawa niyang domesticated animals yung leopard eh. Parang hindi naman siya built para dun eh. Ayun nga, hindi naman sa pambahay kasi yun. Marami kang pera, kingin mo. Di alam mo, galit. Tinan mo nga, diba, sa elephants. Tinan mo yung mata nila.
Oh, makita mo yung sadness sa mata nila. Kasi hindi naman, ikaw, payag ka ba? Puta, namumuhay ka ng malaya sa lugar mo, kukunin ka, gagawin kang display sa isang maliit na lugar. Ginawa naman na sa tao dati yun eh. Tapos mamaltrato ka pa. Kaya ano pang nakakagulat, di ba? Let Mali rest. Maawa naman kayo dun sa elepante. Ayun ako. Kasi I can understand yung point na nagkaroon na sila ng investment doon. And probably ang iniisip din ng ibang members ng zoo na baka gusto pa rin nilang makita yung elephant kahit hindi na gumagalaw. Pero kasi mayroon pa rin insidious May plot dun na 'di ba pag nakita nila yan, pera. Siya yung pupuntahan, 'di ba? Nostalgia pa rin yun. Paano nakita mo ba yung taxidermy na katawan ni Harambe din-display? Oo nga no. Diba? Isa pa yun ang tragic nun. Si Harambe, puta. Tinatry niyang iligtas yung bata pero kasi yung pagkakahatak niya sa bata, 'di ba? Parang ang violent. Kaya pinatay siya. Nakakalungkot kaya yung mga nakakatakas na elepante. Tapos babarilin na lang. Bobo kasi sila eh. Tapos gagi na imagine ko nga, 'di ba, on a rampage yung elephant. Hindi niya alam kung saan siya pupunta. Tapos bakit ako yung nahabol ng mga maliliit na taong to? Ba't nila papatayin? Gusto ko lang makatakas. Imagine mo yun. Ang fucked up gago. Fuck Zeus. Fuck human being. Fuck SeaWorld. Pagpahingayin niyo na si Mali, king ina niyo. Tsaka pag may mga alaga ka, di ba, papataxidermy mo ba? Hindi. Ako hindi. Parang kaya nun? Nung una, ang cool gusto ko pang makita sila ng nasa picture. Oo. Kasi yun yung pinaka-natural na nila eh. Pero yung taxiderms di-display mo sa bahay, parang ang gago. Parang horror show eh. Parang... Noon na cool. May ganyan palang system. May ganyan palang procedure. Hindi, parang... Pero when you come to terms with it, when you think about the ethics, it's really sad. It's really dark. Ganon. Ang inhumane. Ang inhumane. What an embarrassment. Kasi parang respect mo na rin sa pet mo yan na ililibing kita ng maayos. Diba? Hindi kita gagawing display sa bahay. Display ka na lang sa bahay. Gagi, yung tao ba, itataxidermy? I-mamamify mo? Payag ka ba pag wala na yung parents mo, itataxidermy mo sa display mo sa bahay? Parang tanga, di ba? Gago, ang horror talaga yun. Ang horror nun, makikita mo na magbukas mo na balagan. At saka sobrang, obviously, soulless. Soulless. Kasi yung gagamiting mata doon, yung marbles. Let them rest, di ba? Let them rest. Yung glass eyes. Again, let Mali rest. For the last time. Ang ina nyo. Pero ito alam mo ba na yung mga seagulls, sila yung pinaka-fucked up din na creature? Di ba mga ibon sila ganyan? Members of sila ka-fucked up. The bird family. Kumakain sila ng rodents pala. Ganun sila katindi. Gagi, may nakita akong video sa Reddit. Tangina yung seagull. Kumakain siya nung raccoon yata. Hamster. Hamster? May nakita akong video sa Reddit. Seagull, kinakain niya yung hamster. Unti-unti niyang nilulunok. Ang galing, gagi. Pero nakakatakot. Kumakain talaga sila ng rodents. Parang nakita ko yung Komodo dragons. Lumulunok ng kambing. Gago, no? Nakita mo yung kambing. Ang scary, di ba? Parang spawn ni Satan yun eh. Yung Komodo dragon. Galing sa impyerno ata galing yun eh. Hindi sa itlog yun. Kaya nila kumain ng tao, tingin ko eh. Bigyan mo ng pugot na ulo yun. Ubos yun. Di ba nga napag-usapan natin pati yung mga pusa kumakain ng ulo. Scary shit. Pero yung mga crows daw, ang cool daw na. Naliwa pinakain mo sila. Babayaran ka daw nila eh. Paano? Ewan, kasi may nakita akong content kay Mr. Bolen. Yung isang bata daw one time, kumakain siya ng bread. May crow daw na lumapit sa kanya. Sinabatan niya ng bread. Tapos syempre natawa sa kanya yung crow. Pag nakikita siya kumakain, bibigyan niya ng bread. Tapos later on, yung buong pamilya ng crow na lumalapit sa bata. Natutuwa yung bata, pinapakain. Later on, nakikita nila, yung nanay niya parang natuwa na, ano naman ng anak ko kasi malapit sa hayop. Ginawa nila ng parang dish na ng pagkain. Okay. Tapos, napapansin nila later on, yung mga crow may dalang maliit na alahas, ring, earrings, necklace. Gago. Ang kulit. Nagnanakaw mga thieves sila. Tanga ng mga robbers pala yun. Sabi ko, parang ako yung crow. Ako kasi I don't know much about animals, pero ang daming fun and scary facts about every animal. Naman. Di ba? Tanga na, robbery. Tapos
Ang gamit mo, crows. Angas nun, boy. Bank heist. Bank heist, no? Diba? Parang Heat style. May ganun. May nakita akong ganun na crow ba yun o raven? Yung pinalipad niya. Tapos may bumalik, may dalang maraming pera. Ewan ko, totoo yun. Hindi ako sure. Hindi ako sure. Baka ano lang yun? Baka AI. Hindi ko alam. Ay, mga video ng AI ngayon eh. Minsan nakakatawa eh. Yung magyayakapan. Nakita ko yun, yung si Conor McGregor tsaka si si Khabib. Nagsuntukan. Si Khabib. Di ba Habib nag-face off sila, tapos biglang nagyakapan. Ay, gago kayo, AI to eh. May nakita akong ganyan eh. Di ba nauso yung AI na yung picture, tapos biglang magyayakapan? Siya, tapos aso niya, tapos biglang naging tao yung aso. Ang creepy. Parang Animorph. Naging Animorph. Nag-Animorph. Pero kasi, pang-mask din kasi talaga yung yung AI na yung may insecurities ka sa katawan mo. Use AI, ganun. Well, filter, ganun. May insecurities ka ba, pre? Sa katawan ko. Ako rin meron, pero hindi ko sasabihin. Pero hindi ko na parang tabu na eh. Pero kasi ako ako kasi mature na ako sa ganyan. Parang ganun talaga mas pogi siya. Ganun nga pala, Ako affected sa mga ganyan. Tanga na mas pogi siya sa akin. Bayan. Ba't pa kasi pinanganak na ganito? Noong 20s ganyan. Pero ngayon 30 na pogi niya. Okay lang. Stoic ka na. Wala sa buhay niyo. Runong ba magsaing yan? Pero among sa mga lalaki, di ba? Ang pinaka-common na insecurities nila yung looks tsaka yung dick size. Sa babae rin naman yung diba? yung nila yung mga yung mga boobs nila. Reproductive system. Yung butt nila. Insecure din sila dun eh. Kasi nga, yun yung tingin nilang attractive sa opposite sex. Same lang din sa atin. Pero minsan yung insecurities mo, lang yun eh. Parang product of your imagination na lang. A pigment of your imagination. Yes. It's just, you just created your own nightmare. Ganun lang. And let's get out of here. Thanks for listening and we'll be back. We'll be back in a minute. Bye-bye. Tangina niya nagboboga. See ya. Salamat. Bye-bye. Bye-bye.